Kumusta po kayo mga kaibigan? Kumusta po mga kapatid? Kumusta po mga kababayan? Kumusta po yung ating mga kababayan na nandyan sa ibang bansa, sa malalayong lugar na naghahanap buhay para sa pamilya? Kumusta po ang ating mga taga-subaybay? Welcome po kayo dito sa ating free online Values for Mission Lessons. Yan. Nawa, ang bawat isa sa inyo ay nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito. Yan, muli po, ito po ang inyong lingkod, Kim D. Magnaong, ay magpapatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral sa araw na ito. Ano po? At lesson 12 na po tayo. Pero bago po yon, paki-subscribe po ang ating paki-click ang atin pong Three Angels Community Services at paki-share na rin po. Ayan. Okay, sa pagpatuloy, tayo po muna ay magkaroon ng opening prayer. Ano po? Magdasal po tayo mga kaibigan. Humiling tayo ng patnubay sa atin pong Panginoon sa atin pong pag-aaral sa oras na ito. Dakila at mahabaging Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pag-ibig namin pong naranasan sa inyo. Salamat po sa kapatawaran ng mga pagkakasala namin at salamat sa pag-iingat sa amin. At ngayon po, amin pong inihiling na pangunahan po nawa kami ninyo, Panginoon, na inyong banal na Espiritu sa inyo pong pagbibigay sa amin ng aral sa pamagitan ng panonood nitong online Values for Mission Lessons. At Panginoon, amin pong inasahan na kami po ay matuto sa mga aral na nais po ninyong iparating sa amin. Salamat po sa pagdigig sa panalangin. Patawad po sa pagkakasala namin pong mga nagawa. Sa pangalan po ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Okay. Tayo po ngayon ay nasa lesson 12. At September 15 na po, Miyerkules. Yan, Miyerkules. Isang galit at balisang misyonero. Yan, isang galit at balisang misyonero. Yan, sa pagpatuloy, kahapon nga po, ang kwento po ni Jonas. Yan. Sa kasamang palad, mga kaibigan, mga kapatid, ang kwento ni Jonas ay hindi nagtapos sa kapitulo sa chapter 3 ng aklat ng Jonas ng Hunas. Kaya ipagpatuloy po natin, basahin natin ang chapter 4 ng Jonas, verse 1 to 11. Anong problema ni Jonas? Anong leksyon ang maaari nating matutunan mula sa kanyang maling pag-uugali? Yan. Sabi dito, kung may Biblia po kayo, ay buksan po ninyo sa Jonas chapter 4 verses 1 to 11. Ganito po ang ating mababasa. Sorry. Ngunit naghihinakit na mainam si Jonas at siya ay nagalit. Ano po? At siya ay nanalangin sa Panginoon at nagsasabi, "Ako'y pakinggan mo. Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon. Hindi baga ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako ay nagmamadaling tumakas patungo sa Tarsis sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi sa kasamaan." Yan. 3, verse 3. Kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo na kitlin mo ang aking buhay sapagkat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Panginoon, mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit? Nang magagay lumabas si Jonas sa bayan at naupo sa dakong silangan ng bayan. At do'y gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niyaon, sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano ang nangyari sa bayan ng Nineveh. Yan, tingin siya, titignan niya, inobserbahan niya yung bayan ng Nineveh. Yan, sa 6,
At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Jonas, upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, natuwang mainam si Jonas dahil sa halamang kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod na nang mag-umaga ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayon na anupat na tuyo. At nangyari, nang sumikat ang araw, na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas na anupat siya'y nangalupaypay at hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamamatay at nagsabi, "Mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." Verse 9. At sinabi ng Diyos kay Jonas, "Mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon?" At kanyang sinabi, "Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan." 10. At sinabi ng Panginoon, "Ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumumpa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako manghinayang sa Ninive na malaking bayang yaon? Sa malaking bayang yaon na mahigit na 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni sa kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop." So, yun ang kanilang usapan. No? Yun ang tagpo ng usapan ni Jonas at ng Panginoon. So, ang Jonas chapter 4 ay nagpapasimula sa galit ni Jonas sa Diyos dahil ang kanyang misyon ng pag-abot ay napakamakatagumpay. Yan. Nag-alala si Jonas tungkol sa pagiging mukhang katawa-tawa. Masusumpungan nating naglalaan ng panahon ng Diyos upang kausapin at makipagkatuwiran sa kanyang propeta na kumikilos na parang isang sanggol na may pag-aalburuto. Yan. So parang hindi natin maintindihan itong si Jonas. Yan, propeta. Pero ang Panginoon ay naglaan ng panahon para kausapin itong kanyang propeta na parang maliit na bata na nag-aalburuto. Yan. Narito ang katunayan na ang mga tunay na tagasunod ng Diyos, kahit mga propeta, ay may paglago at pananagumpay pang gagawin. Yan. Nang malaman ni Jonas ang pakay ng Diyos na hindi puksain ang lungsod na sa kabila ng kasamaan, ay naakay sa magsising nakasuot ng telang sako at nakaupo sa abo. Siya dapat ang unang nagalak dahil sa kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Ngunit sa halip ay pinahintulutan ang kanyang pag-iisip na manahan sa posibilidad na maituring na isang bulaang propeta. Nanibugho sa kanyang reputasyon. Nabaling ang kanyang paningin sa labis-labis na malaking halaga ng mga kaluluwa na sa miserableng lungsod na iyon. Yan. Kamangha-mangha ang pagtitiis ng Diyos sa kanyang propeta. Tela desidido siyang gamitin si Jonas. At nang tumakas si Jonas, nagpadala pa ang Diyos ng bagyo at ng isda. Upang pabalikin ang takas. At kahit ngayon, muli, nang tumututol si Jonas, nagsisikap ang Diyos na makipagkatuwiran kay Jonas at sa kanyang masamang pag-uugali na sinasabi sa kanya, "Mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit?" Yan. Mabuti ba yung ginagawa mo na magalit ka sa halamang kikayon? Sabi ng Panginoon. Yan. Kaya, basahin natin, excuse me. Basahin natin ang Lucas chapter 9 verses 51 and 56. Paano ang salaysay na ito nakapareho na nangyari sa kwento ni Jonas? Yan, ano bang sinabi dito? Sa Lucas. Lucas chapter 9. Ay, hindi pala ito na. Lucas chapter 9. Ang sabi dito ni Lucas chapter 9 verses 51. Ano ba ang sabi? Sa 9:51 to 56, sabi po dito. Lucas 6 pala ito.
9. Tingnan po natin ano. Hindi ko pala naihanda ito. Naisara ko kanina. So, 9:51, sabi dito. At nangyari na nalalapit ng mga kaarawan na siya ay tatanggapin sa itaas at pinapanatili niyang harap ang kanyang mukha upang pumaroon sa Jerusalem. At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha at nagsiyaon sila at nagsipasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang siya ipaghanda. At hindi nila siya tinanggap sapagkat ang mukha niya ay anyong patungo sa Jerusalem. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Yan. At nang makita ito, at datapot lumingon siya at sinabi, at sila'y pinagwikaan, at sila'y nagsiparoon sa ibang nayon. Pinagsabihan yung mga alagad, ano po? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan ay binigay niya ang kanyang tanging anak upang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John 3:16, ano po? O gaya ng pagkasabi ng Diyos sa Jonas 4:11, hindi ba ako manghihinayang sa Nineveh na malaking lungsod na iyon na may mahigit 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o kaliwa at mayroon ding maraming hayop? So parang ipinag-compare po, ano? Yung sinabi kay Jonas ay sinabi rin to ng Panginoon ni Juan, no? Ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang inaasahan ni Jonas ay puksain kasi napakasama. Yan, pero hindi kasi kaya nga siya inutusan na maging missionary doon. Dapat nating ipagpasalamat na sa bandang huli, ang Diyos at hindi ang ating sarili ang kataas-taasang hukom sa mga puso at isipan at motibo ng mga tao. Yan. So, gusto natin, katulad ng mga alagad, gusto nila, nagalit sila. Panginoon, magpababa na kayo ng apoy. Puksain nyo na yung mga tao na yan. Yan. Ito naman si Jonas, gusto niya, sunugin na ang buong bayan kasi napakasama. Pero mga kaibigan, mga kapatid, hindi po tayo ang hukom. Na po, sa puso't isipan at motibo ng mga tao. Saan man tayo makatagpo ng mga tao na tingin natin masama, huwag po tayong maghusga. Na po? Yun. So, atin pong alalahanin na ang Diyos ay iniibig ang mga tao. Lahat ng tao, maging masama o mabuti. Ano po? Kaya nga, ganun na lang ang kanyang pag-ibig dito sa sanlibutan na masama. Ano po? Na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ano po? Ganun din ang kanyang pag-ibig na ipinakita doon sa panahon ni Jonas. Sabi niya, nanghihinayang ako sa Nineveh. Isang napakalaking lungsod. Mahigit 120,000 katao. 250,000? 120,000 o 220,000 1,000 at mga hayop. Yan ang hinayang ang Panginoon na sila ay puksain. Kaya, ipinadala si Jonas upang maging misyonaryo sa kanila. Kaya tayo din, mga kaibigan, ay tayo ang ipinadala ng Panginoon na magsabi ng katotohanan sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa, upang sila ay magkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang Panginoon. Yan. Yun pong Nineveh, nagsisi sila eh. Diba? Nagsuot sila ng, utos pa nga ng kanilang hari, nagsuot sila ng tilang sako at pumunta sila doon sa Abo, lupang Abo. Yan. Kaya tayo din ay gawin din natin ang atin pong misyon. No? Tayo inutusan din ng Panginoon na magsabi, mag-share ng pabalita ng kaligtasan upang magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kaibigan, ating mga kamag-anakan na magpagsisisi at tanggapin ang Panginoon. Yan. At wag nating husgahan sapagkat ang tao lamang ang nakakabasa ang hukom sa mga puso at isipan at motibo ng mga tao. Okay? Sa pagtatapos, paano natin matutunan na magkaroon ng uri ng habag at pagtitiis para sa iba na mayroon ang Diyos o kahit man lang
matutunan na maipaaninag ang habag at pagtitiis na iyon. Pagtiisan po natin yung ating kapwa at magkaroon tayo ng habag sa kanila sapagkat ganun ang Panginoon. Ano po? Ganun ang Kanya. Ganun na lamang ang pag-ibig niya sa mga taong masama. Yan. Na hindi masunurin sa Panginoon. Okay. So, doon po natapos at bukas ulit. Ano? 1,200. 1,200 ang atin pong topic bukas. Ayan. So, okay. So, sa pagtatapos po, tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos, Panginoon, amin pong pinasalamatan ang mensahe na amin pong natutunan mula sa inyo na kami po ay magkaroon ng pagtitiis at habag sa mga tao. At amin pong sikapin na dalhin ang inyo pong mensahe sa kanila. Ang paghahanda sa inyong ikalawang pagparito. At tulungan din po ninyo kami na matuto kami na hindi kami maghusga sa aming kapwa sapagkat alam namin na kayo po ang hukom sa mga puso at motibo ng bawat tao. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Salamat sa leksyong ito, sa aral na ito. At amin pong patuloy na pinapanalangin ang aming pong mga taga-subaybay, ang mga nanonood, na inyo pong ingatan ang bawat isa. At suportahan din po ang bawat isa sa pangailangan ng pamilya na bigyan pong blessing ang mga trabaho. I-bless niyo po ang mga trabaho, hanap buhay at mga negosyo ng bawat isa. At ang kalusugan din po ng bawat isa, inyo po nawang Panginoong tulungan at ingatan na hindi po kami mahawa sa mga infeksyon tulad ng mga anumang karamdaman ng COVID-19, virus at ano pa mang iba. At salamat po Panginoon sa pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan po ni Jesus namin ito pagligtas. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, bago po natin isara ang atin pong video, ay kung kayo po ay na-bless sa atin pong pag-aaral, ay kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pakisubscribe po ang ating YouTube channel, Three Angels Community Services. Yan. Subscribe, pakiclick ang notification bell, at pakishare po ito. Okay, maraming salamat. God bless. Bye-bye.